Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. Muli, palakpakan natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Praise the Lord, magandang umaga po at welcome po sa Jesus is Alive, Cabanatuan City, isang taong gulang simbahan. And if you are here for the very first time, I want to personally welcome you. Mamaya po meron kaming proper way para kayo ay i-welcome. Pwede mo bang batiin yung iyong katabi sa kanan o kaliwa, sabi mo sa kanya, alam mo, kapag linggo, ang ganda ng aura mo. Sabihin nyo naman, bulahin nyo naman yung katabi nyo. Hallelujah, buong linggo hindi nyo nakausap yan. Pero salamat sa Diyos sapagkat ngayong araw ay magkakasama tayo at tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? At kung kayo po ay nandito last Sunday or naka-join sa atin online, we started a brand new series, preaching series called Unfiltered Love. And last Sunday, we talked about the story of Zacchaeus, na makasalanan, maraming ginawang pagkukulang sa ating Panginoon, maungupit, malayo sa ating Panginoon, liko ang pamumuhay, pero binago ng Diyos. Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Panginoon, meron siyang supreme ability and capability na bumago ng buhay ng bawat isa. At ngayon po, are you ready to receive the word of the Lord? Amen. Ako po yung type ng preacher na interactive, kaya kapag kailangan mag-amen, amen lang tayo. Pagparamdam nyo para sa inyo, just say amen. Pagparamdam nyo para sa inyong katabi, just say amen as well. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa umagang ito. Ikaw ang tunay na Diyos. And Lord, that is our expectation. Dumating yung pagkakataon na lahat ng labi magsasabi na Ikaw, Jesus, ang Panginoon. Sa oras na ito, patuloy na magsalita ka sa aming kalagitnaan. I'm absolutely nothing without you. Holy Spirit, I love you. Speak to us. Maging kapakipakinabang ito. Salamat Panginoon, hindi lang kami matuwa, hindi lang kami ma-motivate, hindi lang kami ma-encourage, kundi mabago kami, magkaroon ng transformation sa aming buhay. Salamat Panginoon, ito pong aming panalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Ready na ba tayo sa week 2 ng Unfiltered Love? Amen. Luke chapter 10 verse 25. Luke chapter 10 verse 25. At magbabasa po tayo mula 25, verse 25 hanggang 37. Kaya kung hindi ka nakapagbasa ng Bible buong sanlinggo, mababawi mo ngayon. Hallelujah. Ayan. Mahaba yung babasahin natin before we study the Word of God. Luke chapter 10, verse 25. I would encourage each and everyone, if you don't have Bibles and kailangan nyo po magkaroon ng Biblia, after this service, meron tayong connect groups. I-approach nyo lang yung inyong connect group leader. Next Sunday, meron kayong Bible. Okay? Sapagkat actively na naghahanap din tayo ng recipient kung sino mabibigyan natin ng Biblia. Gusto ba natin magkaroon ng Bible? Amen. Then time will come, pagka masyado na kayong na in love sa Word of the Lord, kumbaga, good investment ang Biblia sapagkat yun ay makapangyarihang salita ng Diyos. Amen? Luke chapter 10, verse 25. Sabi dito, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Merong isang dalubhasa sa kautusan, lumapit kay Jesus at sinabi niya, Guro, anong dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Next, what is written in the law? He replied, how do you read it? Sagot ni Jesus, ano bang nakasulat sa kautusan? Paano mo ba yun naiintindihan? 27. He answered, sumagot yung dalubhasa sa kautusan, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as yourself. Nirecite niya yung tinatawag na Shema. Love God, love people. Kaya ang sagot ni Jesus, you have answered correctly. Tama yung sinasabi mo. Jesus replied, do this and you will live. Gawin mo yung sinabi mo at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay mabubuhay. Verse 29. But he wanted to justify himself. Sa Tagalog, ang sinabi dito ng Magandang Balita Translation, para hindi siya magmukhang kahiya-hiya, but he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and
Who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Who is my neighbor? Verse 30. Si Jesus, hindi siya nagbigay ng direct answer, gumamit siya ng story. Gumamit siya ng parable. And to illustrate yung point ni Jesus, in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho when he was attacked by robbers. They stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Sabi ng story, merong isang lalaki, unnamed na lalaki, no, na nagta-travel mula Jerusalem papunta ng Jericho, kaso inatake siya ng mga magnanakaw, hinubaran siya, binugbog siya, dumayas yung mga bumugbog, at iniwan siyang halos half dead na, halos mamatay na. Verse 31, nung nakahandusay yung katawan ng lalaking binugbog ng mga magnanakaw, sabi ng verse 31, a priest happened to be going down the same road. Merong daw isang dumaan na pastor or pari dun sa kalsada kung nasaan yung bangkay, and when he saw the man, nung nakita niya yung lalaki, yung bangkay, he passed on the other side. Nung nakita niya yung binugbog na katawan ng lalaki, nilampasan niya. Sabi ng scripture. Next slide, verse 32. So too a Levite. Mga kapatid, a Levite is an active servant sa temple ng ating Panginoon. Especially sa mga temple works, sila yung mga manunugtog. Galing sa lipi ng mga Libita, sila yung natatanging lahi na walang ibang ginawa kundi maglingkod sa ating Panginoon. In essence, yung unang dumaan, priest, church worker. Yung pangalawang dumaan, Levite. Sabihin nga natin Levite. Libita, big sabihin, musician. May dumaan na tumutugtog sa church. Pagdaan ng Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Nakita ng priest, nilagpasan. Nakita ng Levite, nilagpasan din. Next slide, verse 33. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. May dumaang pari, may dumaang musician, may dumaang Samaritan, yung dalawang taga-simbahan, nung nakita yung bangkay, o nung nakita yung katawan, nilampasan, pero nung dumaan yung Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Nagkaroon siya ng awa. Verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. 35, the next day, he took out 2 denarii and gave to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Ang ginawa ng Samaritan, nilapitan niya, at nung nakita niya na maraming sugat, ginamot niya gamit ang oil and wine, pumunta siya sa isang inn, at doon sila nanuluyan, and the next day, siya pa yung nagbayad ng kanilang renta. At sinabi niya doon sa innkeeper, kung kulang itong binigay ko sa iyo, hayaan mo pagbalik ko. Kung meron ka mang nagastos, ay i-reimburse ko. Verse 36, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Ngayon, tinanong ni Jesus, yung expert sa kautusan, sa palagay mo, dun sa tatlo, sino yung nagpakakapwa? Yung priest, yung Levite, o yung Samaritan? Sino yung nagpakita ng mercy? Now, ang sagot ng expert sa kautusan, verse 37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. In essence, yung pangatlo, tama ba mga kapatid? Yung Samaritan. Jesus told him, go and do likewise. The expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. If you need the title for today's message, kung kayo po ay note-taker, pinamagatan ko siya, direct from the scripture. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Who is my neighbor? Let's answer the question. Who is my neighbor? Sino ba ang aking kapwa? Who is my neighbor? Alam niyo po, madaling magmahal kapag mabait ang tao. Tignan niyo nga po yung katabi niyo. Mabait ba yan? Madaling mahalin pag mabait. Madaling magmahal kapag same kayo ng ugali. Madaling magmahal kapag walang inconvenience.
Madaling magmahal kapag palaging masaya. Madaling magmahal kapag hindi pinag-uusapan ang kahinaan o nakaraan ng isa't isa. Madaling magmahal kapag may nakukuha kayo palagi sa isa't isa. Madaling magmahal kapag kasundo mo. Madaling magmahal kapag okay sila sa'yo. Madaling magmahal kapag nasusunod ang gusto mo. Pero ang tunay na test ng pag-ibig ay hindi kung paano mo minamahal yung mga taong madaling mahalin. Ang tunay na test ng pag-ibig ay kung paano mo tinatrato yung mga tao na wala namang maibabalik sa'yo. Nandyan pa po ba tayo mga kapatid? Amen. Kasi sa panahon ngayon, uso yung unfollow. Uso yung pag-unfriend kapag nasaktan. Umiwas kapag complicated at i-cancel kapag hindi mo ka-vibes. Pero ang tanong ni Jesus ay hindi kung who deserves your love. Hindi natin pinag-uusapan dito sino yung deserving sa yung pag-ibig. Sino yung deserving sa yung kabaitan? Sino yung deserving sa yung kindness? Kundi ang tanong ay, marunong ba tayong umibig? Amen. Because Christianity was never meant to be proven by how loud we worship. Ibig sabihin, kung ikaw ay nananampalataya sa ating Panginoon, hindi mame-measure na ikaw ay Kristiyano kapag ikaw ay malakas sumamba. Hindi palakasan ang paglilingkod sa ating Panginoon, kundi palaliman ng pag-ibig sa kapwa. Amen. Hindi palakasan, kundi palaliman. Sapagkat hindi lang po sapat, mga kapatid. Hindi lang sapat na kilala natin ang Diyos sa isip. Nandyan pa ba tayo, mga kapatid? Hindi sapat na kilala natin ang Panginoon sa ating isip. Ang tunay na ebidensya na kilala natin siya ay kapag unti-unti tayong nagiging katulad niya. Kasi maraming tao may knowledge about God, pero hindi lahat may karakter na nagre-reflect ng tungkol sa ating Panginoon. Again, maraming tao may knowledge about God, pero hindi lahat mayroong karakter that reflects God. For example, pwede nakilala natin ang presidente ng Pilipinas. Pwede nakilala natin yung mayor ng Kabanatuan. Pero hindi porke may knowledge ka, connected ka. Hindi porke may knowledge ka na siya, kilala mo, madali mong malalapitan. Unless you were close, you have a relationship. Ibig sabihin, mga kapatid, nasusundan po ba natin? Hindi porke na alam natin na merong Diyos, ay pwede nating i-reflect yung pag-ibig ng ating Panginoon. Why? Kasi sabi ni Jesus, hindi sinabi ni Jesus na makikilala nila kayo bilang disciples dahil marami kayong alam. Ibig sabihin, dahil ba marami tayong alam, dahil ba marami tayong alam na verse, dahil ba marami tayong alam na kanta, yun ba yung magiging dahilan kung bakit tayo mamahalin ng ating Panginoon? Hindi po. Ano sabi ng John chapter 13 verse 35? By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Sabi niya po natin, one another. Ibig sabihin, hindi pala padamihan ng nalalaman, kundi palaliman ng pag-ibig. Hindi padamihan ng nalalaman, kundi palaliman ng pag-ibig. Ibig sabihin, ang proof ng relationship natin sa ating Panginoon, hindi lang information. Ang proof ng relationship natin kay Jesus ay transformation. Amen. So kapag lumapit tayo sa Diyos, hindi lang isip yung nagbabago. Pati puso mo nadadamay. Amen? Ibig sabihin, nasusundan pa ba natin mga kapatid? Ibig sabihin, dahil ang pag-ibig ng Diyos tinanggap natin, kailangan ng ebidensya. Sabi ng Scripture, by this everyone will know that you are my disciples if, a condition, if you love one another. Ibig sabihin, hindi siya padamihan ng alam mo na verse. Hindi siya padamihan ng nalalaman mo about the Scripture. Hindi siya padamihan ng disciples. Hindi siya padamihan ng giving. Hindi siya padamihan ng nagawa mo para sa ating Panginoon, kundi palaliman ng pag-ibig. Nakuha ba natin mga kapatid? Because ang ebidensya ng paglilingkod natin sa ating Panginoon that we truly know God is not just information. It's transformation. Amen? Parang ganito sa mag-asawa. Madalas ko naririnig, Pastor, kaka-celebrate po pala namin ni Eunice kahapon ng isang taon na anniversary. Praise the Lord. Isang taon na tayo. Hallelujah. Madalas may nagsasabi, parang nagiging magkamukha na kami.
lugi ako. Ay, lugi siya. Kasi mas maganda siya. Ako po, sakto lang. No? Prayer ko talaga ay magandang babae. At naglilingkod sa ating Panginoon. Lugi siya kasi, syempre, tignan niyo may itsura. Saktuhan lang. Si Ate Eunice, sobrang ganda. Pero sinasabi nila, halos magkahawig na kami. Pero, kung titignan natin, hindi naman talaga nagkakahawig ng muka. Maybe nagkakahawig ng expression, nagkakahawig ng gesture, nagkakahawig ng hilig. Kaya sabi ng mga tao, parang mas pag lagi kayong magkasama, mas lalo kayong mas nagiging magkamuka. 'Di ba? Kasi ganun din sa ating Panginoon. Kapag matagal mo nang kasama, mas magiging magkahawig kayo. Ibig sabihin, nakakahawa ang ugali. Ganun din sa Diyos. The closer you walk with God, nandyan pa po tayo mga kapatid, the more your life starts to reflect His heart. Ibig sabihin, if you are decided, Jesus, I want to follow you. Jesus, you're the only one that I need. Wala kang ibang kailangan kundi ikaw. Then, kapag na-experience mo yung pag-ibig na ating Panginoon, it will start to reflect in your heart. Sabi nga po natin, reflect. Ibig sabihin, imi-mirror natin. Magiging salamin tayo ng karakter na ating Panginoon. Ano yon? Love. Hindi perfect, pero mas nagiging patient ka na. Hindi pasyente ha, mga kapatid. Tignan nyo yung katabi nyo. Aba, nung nagsimulang umaten sa kabanatuan, naging pasyente. Hindi po, no? Ibig sabihin, patient, humaba yung pasensya. Say mo sa iyong katabi, kailangan mo yun ha. Hallelujah. Humaba yung pasensya. Kapag ikaw ay lumalalim na sa ating Panginoon, mas nagiging patient ka na. Mas nagiging forgiving ka na. Mas nagiging compassionate ka na. Mas nagiging generous ka na. Hindi dahil pinipilit mo, kundi dahil mas nagiging katulad ka na, dahil mas laging nagiging katulad ka na ng Panginoon, dahil lagi mo siyang kasama. Nagiging katulad ka na ng Diyos, dahil laging kasama mo na ang Diyos. Amen. And dito po yung backbone ng pag-uusapan natin ngayon. About dun sa binasa po natin, dun sa Good Samaritan. Sapagkat meron pong isang expert sa kautusan, preacher, expert sa law, kabisado niya yung Bible, especially the 600 laws, kabisado niya at lumapit siya kay Jesus at ang kanyang purpose, Jesus, what do I do to have eternal life? Anong dapat kong gawin para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Alam nyo, si Jesus, habang siya ay nagkukwento, sinabi niya, tumaan yung priest, dumaan yung Levite, tapos sinabi ni Jesus, but a Samaritan. Sabi niya po natin, Samaritan. Alam niyo po ang mga Samaritan, they have a different culture and belief system kaysa sa mga Hudyo. Because ang mga Samaritan ay mixed race. Okay? Mixed race sila. Religious sila, naniniwala din sila kay God, pero meron silang ibang paniniwala. Nahaluan sila ng ibang lahi na hindi Hudyo. Kaya yung mga Israelites and Samaritan, hindi yan magkasundo. And very interesting, yung Samaritan na hindi kasundo ng mga Israelites, ang ginamit ni Jesus dun sa kanyang story, sa kanyang parable, to demonstrate mercy. Hindi nila inaasahan na magiging example ni Jesus ang isang Samaritan. Sa isip nila, outsider to. Hindi to model ng righteousness. Pero minsan, mga kapatid, ginagamit ng Diyos yung mga tao, sitwasyon, bagay sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. Bakit? Kasi yun yung maglalabas ng tunay na kondisyon ng iyong puso. Amen. May mga tao, sitwasyon sa ating buhay na ginagamit ng ating Panginoon because it will reveal the true condition of our heart. At dito natin makikita kung ano ang itsura ng pag-ibig na hindi lang theory, hindi lang siya basta knowledge na God is love and yun yung alam mo. Pero hindi ka lang dapat makokontento o hindi ka titigil na Panginoon, pag-ibig ka pala. But meron siyang expression sa iyo. Meron siyang resemblance sa iyo. Merong reflection. Amen. Alam niyo po mga kapatid, hindi yan yung unang pagkakataon na sinabi ni Jesus, yung love the Lord your God. Because ang hugot niyan is the Old Testament. Sabi ng Deuteronomy chapter 6 verse 5, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Every day, nire-recite to ng mga Israelites. They call it Shema. Every day, they recite it. Sunday, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength.
Monday, love the Lord your God. Every day they recite it. This is part of their culture. Next, yung love other people as yourself or love others as yourself, hindi rin yan bago because it was present in the Old Testament. Leviticus chapter 19 verse 18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Ibig sabihin, nung nirecite ng expert sa kautusan, humuhugot siya sa Old Testament, pero nung nagtanong na siya, who is my neighbor, gumamit si Jesus ng parable. Sabi doon, merong isang lalaki, unnamed, hindi sinabi kung sino siya, kung anong lahi niya, wala siyang pangalan, hindi siya binigyan ng description, pero ang tanging description sa kanya, binugbog, ninakawan, tinanggalan ng damit, iniwan na half dead sa gilid ng kalsada. Nung nakita nila yung katawan, nung nandun yung katawan niya sa gilid ng kalsada, may dumaan una, priest. Nung nakita yung katawan, nilampasan. Pangalawa ang dumaan, Levite, musician. Nung nakita yung katawan, nilampasan. Pangatlong dumaan, Samaritan. Nung nakita yung katawan, huminto, tinignan, tinulungan. Why? Ano pong sabi ng Roma chapter 13 verse 9? Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba. Ano pong sabi diyan? At alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ano po yun? Kagaya ng utos na, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na kagaya po niyan, ay nauuwi lahat sa iisang utos. Hindi mga utos, but iisang utos. Ano po? Tagalog, para maintindihan natin. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong pag-ibig sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, merong mga commands na nag-exist. Do not murder, do not steal, wag kang magnanakaw, wag kang mangangalunya. Madami pong mga utos, pero lahat ng yon may isang direction. Ano po yon? Love your neighbor as yourself. And the question is this. Sabi ng scripture, love your neighbor. Ibigin mo ang iyong kapwa. Question, sino ang iyong kapwa? Yung bang kapitbahay nyo, yun ba yung kapwa mo? Yung kaklase mo, yun ba yung iyong kapwa? Yung kasama mo ba sa bahay, yun ba yung kapwa mo? Yung nandito ba sa church, yun ba yung tinutukoy dyan na love your neighbor as yourself? Or kasama kaya kahit yung hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon? Now, the goal of this preaching is to define, kasi utos ng ating Panginoon, hindi lang love God. Ang utos ng Diyos, love your neighbor as yourself. Then, we have to ask, who is my neighbor? Nandyan pa po ba tayo mga kapatid? Sino ang aking kapwa? Sabi sa verse 10, ituloy natin yung basa. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig, ang fulfillment, ang katuparan ng kautusan. Ibig sabihin, lahat ng nasa Biblia na command, iisa ang purpose, iisa ang direction. Ano yon? Love. Because sabi ng 1 John chapter 4, our God is love. Iisa yung direction. Ibig sabihin, why you worship God? Because merong pag-ibig. Bakit ka nagsisimba? Marami ka dapat gagawin. Lunes bukas. Magpapahinga ka dapat ngayon. Pero bakit nandito ka? Kasi mahal mo ang ating Panginoon. Why you give your time sa paghatid sundo ng mga bata? Because mahal mo ang Panginoon. Bakit ka nagpapaalala dun sa mga kasama mo sa connect groups? Because mahal mo ang Panginoon. Bakit ka nagtataas ng kamay during worship? Kasi mahal mo ang Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng command, lahat ng ginagawa natin dito, magkakaiba man, pero may isang direction, ano yon? Pag-ibig. Now, yun yung pag-ibig na ginagawa mo for the Lord. But ang pag-uusapan natin ngayon, ano yung klase ng pag-ibig na pwede mong ibigay sa iyong kapwa? Amen? Now, balikan natin yung story. Makikita po natin na yung Samaritan, ipinakita niya yung pag-ibig
yung pag-ibig sa isang kapwa na pwede po nating tularan. Now, and I will give you 3 points, no? Kung kayo po ay note taker o mahilig po kayo mag-notes during preaching, ginagawa ko po yan before nung hindi pa po ako nagpe-preach. Every time na may preacher, kahit sino pa siya, meron akong tinitake down na notes para maalala ko dun sa tao nagsalita po na yun, dun sa ginamit na man of God. Number 1, tignan po natin, yung Samaritan, he moved closer. He moved closer. Sabi niya po natin, closer. Alam niyo ba, mga kapatid, yung priest, yung Levite at Samaritan, pare-parehas nilang nakita yung katawan nung nasugatan. Pare-parehas po nilang nakita yung katawan nung nasugatan. Oh, let me prove that to you. Balikan natin yung verse 31. A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed on the other side. He passed by on the other side. Next slide. Highlight natin yung part na yan. A priest happened to be going down the same road, and when he saw. Pag sinabi bang saw, nakita ba? Nakita. Ibig sabihin, literal, there's no other interpretation and explanation. Nakita. The priest saw the man, pero nilampasan niya. Ibig sabihin, yung priest, yung naglilingkod sa simbahan, yung taong maraming alam sa God's word, nakita yung nangangailangan, nilampasan. Next. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Tignan nga natin, highlight that part, next slide. So too a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. Same yung priest, nakita yung katawan, same yung musician, siguro nung naglalakad yung priest, ako, 9:45 na, alas 10 yung simba, ako yung preacher, kailangan ko magmadali. Nilampasan niya ngayon yung bangkay. Now, kasunod nung priest, yung musician, yung mas late na may musician, 9:50. Ako, alas 10 yung simba. Tutulungan ko, pupunta ako ng church. Pupunta na lang ako ng church. Nakita niya yung dapat na ngailangan, pero nilampasan niya kasi malilate na ako sa practice, di pa ako nagsipra. Yari ako nito dun sa head namin. Kaya nung nakita niya, a Levite, when he came to the place and saw him, nilampasan niya, he passed by on the other side. Ibig sabihin, mga kapatid, are you still here? Nasusunod ba natin? Same yung priest at yung Levite, he saw the man. Nakita nila. Next slide. Yung Samaritan, nakita niya rin yung man. Let me prove that to you. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Tignan nga natin, highlight that part. Next slide. But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. This is very interesting. Kasi yung dalawa, nakita nilampasan. Pero yung Samaritan, pinuntahan bago tignan. Came where the man was, and when he saw him. Pinuntahan muna, bago tignan kung ano yung kalagayan. Yung dalawa, nung nakita, hindi tinignan, walang interest, nilampasan. Pero eto, he moved closer. Nilapitan, at nung nalapitan, saka tinignan. Nanyan po ba tayo, mga kapatid? Nasusundan po ba natin? Ibig sabihin, parehong nakita ng tatlo yung sugatan. Hindi bulag yung priest, hindi bulag yung Levite. They saw the same need. Nakita nila yung tao na nangangailangan. Pero merong difference yung priest, yung Levite, at yung Samaritan. May difference yung preacher, yung musician, at yung Samaritan. Ano po yon? Yung priest sa Levite, ang nakita nila problem. Pero yung Samaritan, ang nakita nila person. At ang sabi ng Biblia, he came near, he came close, lumapit siya. At ito ang unang movement, ang galaw ng pag-ibig, ang Diyos palagi na una. Wala pa dito yung sacrifice, wala pa dito yung gastos. Ito yung desisyon na hindi umiwas. Ito po yung desisyon niya na huwag umiwas. Kasi minsan, hindi naman talaga tayo masamang tao. Sa'yo mo siyang katabi, buti na lang, hindi pala talaga tayo masama. Hallelujah. Parang papunta sa'yo yung preaching, kapatid eh. Di ba? Kasi minsan hindi naman talaga tayo masamang tao.
Alam niyo pong katotohanan, ayaw lang nating maabala. Ayaw lang nating maabala. Parang yung priest, may sarili siyang agenda. Parang yung Levite, may sarili siyang agenda. Ayaw lang nating maabala kasi alam natin talaga na merong nangangailangan. Alam natin ang sinasabi ng Bible, love your neighbor as yourself. Aware ka dyan. Nakapakat yan sa pintuan ng CR. Baka nga sticker yan dun sa tasa nyo sa bahay. Alam mo, the love God, alam mo yung love your neighbor, pero ang totoo, alam mo na may nangangailangan, pero ayaw mo lang maabala. Why? Kasi may mga kapatid na tahimik, biglang nawawala. May mga kaibigan na bigla na lang hindi nagpaparamdam. May mga tao na kasama ka sa bahay, nasasaktan, pero hindi nagsasalita. Kaya ang instinct natin, kapag meron tayong nakikitang problema, lumayo. Kasi kapag lumapit tayo, magiging responsibility mo na yung tao na yon. Pero yung pag-ibig na sinasabi ni Jesus, hindi nananatili sa safe distance. Kasi pwede kong sabihin na, halimbawa ganito, pwede kong sabihin sa kanya, kay Labi Pati, love, I love you from a distance. Pwede kong sabihin. Pero big difference kapag lumapit ako sa kanya, hinawakan ko yung kamay niya at sinabi ko sa kanya, love, I love you. Kasi pwede kong sabihin sa kanya, merong distansya, mahal ko siya. Pero big difference kapag lumapit ako sa kanya, hinawakan ko yung kamay niya at sinabi ko na mahal ko siya. Malaking pinagkaiba nun. Kasi yung isa sinasabi mo pero hindi mo ginagawa. Pero yung isa sinabi mo at pinaparamdam mo. Ang goal ng salita ng Panginoon, hindi mo lang basta sabihin na, neighbor, I love you. Ma'am, love kita. Classmate, love kita. Hindi lang siya surface type of love. Kundi yung pag-ibig na naintindihan natin, ano ba yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon? Amen? Love moves closer. Hindi niya muna alam kung gaano kalala yung sugat. Hindi niya alam kung gaano katagal yung aabutin. Lumapit lang siya. Sabi niya po natin, lumapit. Lumapit. At minsan, doon nagsisimula ang simpleng pagbabago. Nung minsan may lumapit sa inyo. Hindi ka ba grateful and thankful? Buti na lang lumapit si Ma'am Benifer sa akin. Buti na lang lumapit si Ate Miel sa akin. Buti na lang lumapit si Kuya Noni sa akin. Buti na lang lumapit si Ate Katrina sa akin. Hindi ka ba nagpapasalamat na may mga pagkakataon sa iyong buhay, malayo ka sa Diyos, pero gumamit ang Diyos ng mga tao para mapalapit ka sa Kanya? Kasi minsan ang kailangan natin, hindi naman agad encouragement, hindi naman agad Bible verse or motivation. Ang kailangan lang natin ay someone na palapit sa atin at magre-remind sa atin na hanggat buhay ka pa, may pag-asa pa at mayroon pang plano ang Diyos para sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. He came close. Amen? Now, hindi natapos doon. Kasi pwede na lumapit, tinignan, ay may sugat ka. Hindi lang natapos doon na, uy, may sugat. Kaso Samaritan siya. Ako, malilate ako nito. Nagtatrabaho ako sa Good Sam, mag-i-x-ray pa ako na may sakit. Nako, Sunday ngayon, marami-rami kaming pasyente. No? Hindi doon tapos kasi pwedeng lapitan, tignan, pero walang gagawin. Hindi natapos na yung Samaritan, tinignan niya lang. Kasi sabi dito, when came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Natapos ba doon? Hindi. Tuloy natin yung basa. Because point number 2, number 1, sabi natin, he came closer. 1 John chapter 4 verse 19. Ano sabi diyan? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Question. Sinong naunang lumapit? Diyos o ikaw? Sino nauna? Diyos ang nauna. Scripture, oh. Kaya hindi ka pwedeng magpalaki sa Panginoon na, Lord, kaya naman ako nagsisimba kasi gusto ko. Yes, decision mo yon. Pero kaya ka buhay ngayon, mga kapatid, kaya nandiyan ka pa kasi may plano pa ang Panginoon sa'yo. Kasi kung gugustuhin niya, pwedeng mawala na tayo. Walang promise sa Bible na buhay pa tayo bukas, pero bakit nag-i-exist ka pa? Maraming pagkakataon na susuko ka na. Why? Because merong nauna nagmahal sa'yo. Amen? Now, humihinto dyan yung basa ng iba. Tayo umiibig sapagkat Diyos ang unang umibig sa atin. Ay, hallelujah. Nakakilig naman ng Panginoon talaga. Talaga naman, nakakabless sa Diya Kabanatuan. Yung iba, humihinto ng basa dito. Hanggang dito lang binabasa. Basahin natin katuloy na verse. Verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos. Mahal niyo ba ang Diyos? Sino dito nagmamahal sa Diyos? Ayan. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, di tayo ngayon yan. Ang nagsasabing
iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot na, grabe yung Tagalog Bible, ano? Napopoot. Extreme na level ng galit yan. Hindi yan tampo, puot yan. Subalit ang napopoot sa kanyang kapatid ay ano? Hindi sa akin galing yan. Galing sa Bible yan. Kaya sabi ko sa inyo, magdala rin tayo ng Bible. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napopoot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Why? Because sabi ng verse 20, kung ang kapatid na kanyang nakikita, tignan mo nga yung katabi mo, you saw. Okay? Kung ang kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, in essence, yung nakikita mo hindi mo kayang lapitan, paano pa niya may ibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Amen? Ibig sabihin, ang pruweba, ang ebidensya ng pag-ibig ng Panginoon sa ating buhay, hindi yung sinasabi natin, I love you, Lord, and your mercy never fails me. Hindi yan pagandahan ng boses, pagandahan ng pagtugtog, kundi palaliman ng pag-ibig na yung galing sa Panginoon nagre-reflect sa iyong buhay. Amen? Number 2. Number 1, he got closer. Okay? Lumapit siya. Pangalawa, he got involved. Sabi niya po natin, involved. Ibig sabihin, merong pakialam. Nagkaroon siya ng role. Nagkaroon siya ng responsibility. Involved. Basahin natin. Tuloy lang natin yung basa. Hindi tayo lalayo. Direct from the scripture. Luke chapter 10 verse 34. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Highlight that part. Next slide. He went to him and bandaged his wounds. Napansin niyo ba yun? Pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Etong Samaritan, meron siyang donkey, pero ang pinasakay niya yung merong sugat, siya yung naglakad, pumunta sa isang bahay panuluyan. And notice this. He poured oil and wine. And yung oil and wine, nung panahon nila, kahit naman sa panahon natin, personal resources yan. Personal resources yan. Ibig sabihin, hindi mo yan usual na inaalok sa iyong kapwa. Halimbawa, tissue, mayroon kang tissue. Pwede mong ialok yon. Pero wala akong nakita na taga-Gia Kabanatuan, umattend, kailangan mo na mantika. Eto, magprito ka pag uwi mo. Walang ganon. Because personal resource yan. Ibig sabihin, yan ay sarili niyang gamit, pero hindi niya pinagkait kasi nakita niya yung nangangailangan. Amen? Ibig sabihin, nung nakita niya, sabi ng scripture, when he came close, nilapitan, at nung nakita niya na maraming sugat, hindi lang siya naawa, he got involved. Nagkaroon siya ng pakialam. Hindi lang siya naawa, meron siyang ginawa. Ginamit niya yung dala niya. Ginamit niya yung oras niya. Ginamit niya yung lakas niya. At pansinin mo, nung binuhat niya yung sugatan, ibig sabihin, siya yung nag-adjust. Siya ang naglakad. Siya ang na-delay. Siya ang naabala. At ito po yung level na kung saan maraming tao ang humihinto. Kasi po pwede na nakita mo yung need. Po pwede na nalapitan mo. Pero ayaw mo maging involved. Madaling maawa, mahirap makialam. Kasi kapag naging involved ka na, may oras na mawawala sa iyo. Kaya nga sa Connect Groups, no? Grateful ba tayo na meron tayong mga kasama sa Connect Groups? May mga Connect Group leader tayo. Why? Because they're spending their time. No, hindi nyo lang po alam kung ano yung klaseng preparation na meron po sila. And actually, isi-share ko na rin po sa inyo na we are praying pa po no, na madagdagan yung ating mga Connect Group leaders. And if you have the burden to minister to other people and kayo po ay meron pong burden na gagaling sa ating Panginoon, ino-open ko po sa inyo yung invitation. Kasi kapag naging involved na tayo, merong oras na mawawala sa iyo. Hinatid sundo ka ng ligtas. Nakauwi ka ng ligtas. Nakarating ka ng church ng ligtas, nakauwi ka ng ligtas. Pero yung nag-drive nung sasakyan para makarating ka dito at makauwi ka, merong oras na nilaan yun. May energy na inubos yun. May comfort na nawala. Ibig sabihin mga kapatid, dito pinapakita yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Hindi mo gagawin yon unless you are rooted in the love of Jesus. Hindi lang emotion, kundi
participation. Ibig sabihin, hindi niya inayos ang sitwasyon mula sa malayo. Pumasok siya sa struggle ng ibang tao. At dito madalas po tayo humihinto. Kasi sometimes, or most of the time, nararamdaman talaga natin na merong need. Nararamdaman talaga natin na dapat nating kumustahin. Nararamdaman talaga natin na dapat nating i-follow up. Nararamdaman talaga natin na dapat nating puntahan. We feel but we don't engage. Hindi tayo nag-i-involve. Kaya yung compassion ng walang action, yung compassion na hindi nagiging action, ang tawag po natin doon comfort. Hindi po love. At ang ating Panginoon, in-encourage tayo ng salita ng Diyos, huwag mo lang tignan, huwag mo lang lapitan, be involved, makinig ka, spend time. Meron talagang oras na mawawala sa'yo. Kapag isinakutuparan natin yung sinasabi ng Biblia na love your neighbor, meron talagang oras na mawawala sa'yo. Meron talagang energy na mawawala sa'yo. Lalabas ka talaga sa comfort zone mo. Pero kung makikita natin mga kapatid, di ba kaya tayo nagre-remain din sa simbahan? Or kaya tayo uma-attend sa simbahan? O kaya tayo nanonood ng ating online worship experience? Kasi merong tao na naglaan ng oras para sa atin. May tao na naglaan ng energy niya para sa atin. At merong tao na willing na i-give up yung kanyang comfort para maging komportable ka din. He got involved. Love your neighbor. Amen? And last point, number 3. Hindi lang siya lumapit. Ano sabi ng number 3? He paid the price. He paid the price. Sabi niya po natin price. He moved closer. He got involved. He paid the price. Verse 35. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Highlight that part. Next slide. The next day, tignan nyo ha. Ibig sabihin, pumunta sila nung bahay panuluyan, then the next day, ibig sabihin, buong araw, or nanatili sila doon ng isang gabi para alagaan niya. Nagstay pa siya doon overnight para alagaan tong sugatan. And the next day, he took out 2 denarii and gave to the innkeeper. Sabi niya doon sa namamahala doon sa bahay panuluyan, look after him, bantayan mo siya. He said, and when I return, kapag bumalik ako, in essence, there's a guarantee na babalik ako. I will reimburse you for any extra expense you may have. Kung kulang tong 2 denaryo, pagbalik ko, i-reimburse, isasauli ko sa iyo kung meron kang inabono. Mga kapatid, he paid the price. Sabi niya po ulit natin, price. O sabi natin, paid. Price. O baka mamaya, fries ang nasa isip nyo, McDonald's, hindi po, kundi price. Hindi lang siya tinulungan sa moment. Nag-commit siya sa recovery ng tao na hindi niya po kakilala. Naglabas siya ng pera, nagbigay siya ng assurance, at sinabi pa rin niya, babalik siya. Ibig sabihin, hindi niya iniwan yung lalaki half-healed. Hindi niya iniwan na, okay na to. Sige, okay ka na, napag-pray na kita. Bye-bye, kita-kits next Sunday. Hindi ganun eh. Hindi surface relationship eh. Kundi willing makinig, willing maging involved, willing gumastos. He paid the price. At dito po lumalalim yung picture. Because love, sabi niya natin love, alam niyo yung pag-ibig, kung totoo po yan, it will cost you something. Love, when it becomes real, always costs something. Hindi lang feelings yung binibigay. Diba? Tawa ako dun sa kwento ng isang kabataan. Sabi niya, Pastor, palagay ko, ito na talaga yung lalaki na para sa akin. Talaga, sabi ko. 14 years old. Bakit? Pastor, ang effort niya. Ay, wow, sabi ko, 14 years old, nag-e-effort na. Ano yung effort? Pinusuan niya yung my day ko, Pastor. Pastor, 3 lang dapat yung puso doon, pero siya, 5 yung binigay niya sa akin. Pastor, grabe may effort, ano? Effort ba yun? Hindi yun ang effort. Ang effort, yung nag-aaral kang mabuti, hindi ka nagbubulakbol, tinapos mo yung pag-aaral mo para doon sa magiging right partner para sa'yo, meron kang magandang future na maibibigay.
Yun ang effort. Pero yung pagre-react sa story, hindi effort yan. Sabi mo sa yung katabi, para sa yung preaching na yon. Hallelujah. Because when it becomes real, it will always cost you something. Merong mawawala sa iyo. Mahal niyo ba ang Panginoon? Nung pumunta ka dito, nagpagasolina ka. Nung nagpunta ka sa gasoline boy, sinabi mo ba sa Shell? O, libre na lang. Bakit? Taga-Gia ka ba natuan ako eh? Walang ganon, magbabayad ka. Amen? Namasahe ka. Pwede mo bang sabihin doon sa konduktor, Manong, mag-1, 2, 3 ako. Bakit? Magsisimba naman ako eh. Hingi ako ng tawad. Hindi. Loving the Lord will cost you something. After nitong service na to, kakain ka. McDonald's, sa bahay nyo, sa karinderya. Pwede nyo bang sabihin doon, o sa 7-Eleven, pwede bang sabihin doon sa kahera, pwede bang libre na lang? Bakit? Love naman kita eh. Paparapapa, kapasay nung kahera doon eh. Hindi, mga kapatid, kung mahal natin ang ating Panginoon, meron talagang mawawala sa iyo. It will cost you something. It will cost you something. Hindi lang feelings. It will cost you your time. Yung mga tumutugtog po dito, maybe nakikita nyo sila na dito nagpa-practice, pero minsan Saturday, nagsisipra yan, magkakachat yan. Tinitignan kung anong dapat gawin. Tinitignan ano yung lineup. Nakikita nyo tong PowerPoint na to. Mga kapatid, mayroong mga tao na ginamit ng ating Panginoon. Bakit nandyan yan? Bakit naka-highlight yan? Bakit pula yan? Bakit ganyan yung design yan? Nakikita nyo tong harap na to. Hindi to magic na, boom, magkaroon ng design. Wala pong ganun yan. Hindi genie. Wala tayong in-invite na genie para mabuo lang to. May mga tao na pumunta dito sa church, naglaan ng oras, naglaan ng energy, lumabas sa comfort para matapos ito. In essence, mga kapatid, yung pag-ibig will cost you something. It will lead you to do something. Ibig sabihin, yung pag-ibig na na-receive mo sa ating Panginoon, hindi mo lang siya basta tinatanggap, magpo-flow siya through you. Amen? Hindi lang feelings yung binibigay, may nawawala sa iyo para maibalik sa iba. Oras, resources, energy, comfort, at ito yung tanong na tahimik na tinatanong ni Jesus sa atin hanggang ngayon. Hanggang saan ang kayang mong ibigay para sa iba? Kasi, tignan nyo mga kapatid, what's the purpose? Bakit sinabi ni Jesus yung parable of the Good Samaritan? Di ba ang purpose niyan? May nagtanong. Di ba? Balikan natin yung verse 36. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? Sino dito yung nagpakakapwa? Sa palagay mo, dun sa tatlo, yung priest, yung Levite, o yung Samaritan? Yung preacher, yung musician, o yung nurse? Sabi niya, yung pangatlo. Sabi dun sa verse 37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. But what's the reason? Bakit sinabi ni Jesus yung parable? Ano ba yung original intent? Ano ba yung original question ng expert in the law? Kasi kung babasahin natin to ngayon, pwede natin sabihin na, okay pastor, simple lang yung preaching ngayon. Magpakabait ako. Gawin ko ng mabuti yung aking kapwa. Gawin ko ng mabuti yung aking katabi. Huwag akong sasagot sa aking magulang. Igagalang ko ang aking magulang. Irerespeto ko ang aking teacher. I-honor ko ang aking mga magulang. Tapos ang laban. Pero yun ba talaga yung purpose nito? Ang suggestion ba talaga ni Jesus? Sige, ganun din gawin mo. Magpakabait ka. Di ba? Ang sinabi niya muna, which of these three became a neighbor to the man? At sumagot yung expert ng law, the one who showed mercy. Then sinabi ni Jesus, go and do likewise. Sa unang tingin, parang simple lang, go and do likewise. Humayo ka, tapos ganun din yung gawin mo. Parang sinasabi lang ni Jesus na, maging mabait ka. Pero kung babalikan mo yung simula ng conversation, hindi pabaitan yung topic. Hindi about kindness. Ang unang tanong, what's the intent? Balikan natin yung verse 25, boy. On one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Ibig sabihin, ang intention, anong dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Because that's their purpose before. Yan yung kanilang care, and sobrang curious yung mga Jewish people, the Israelite. They were so curious how to inherit eternal life. Paano ko masusure na after ng buhay ko dito, mayroon akong buhay na walang hanggan? Now si Jesus, ibinabalik niya
yung foundation kung saan ba talaga nanggagaling yung buhay. Kundi saan? Sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ibig sabihin, ang usapan, hindi behavior lang. Hindi binabago ng Diyos yung behavior mo sa ibang tao. Ang usapan po dito, righteousness. Sabi niya po natin, righteousness. Pansinin mo ang ginawa ni Jesus. Hindi siya nagbigay ng definition ng neighbor. Nagkwento siya. Kasi kung definition na ang ibibigay ni Jesus, di ba nagtanong yung expert in the law, who is my neighbor? Kung ang ibibigay ni Jesus is definition na, your neighbor is someone ganyan, then may limit pa rin. At nung nagkwento siya, because si Jesus is a master storyteller, at nung nagkwento siya, merong nangyari dun sa nakikinig. Habang nakikinig ka sa story, nung pinapakinggan natin yung story, sino gusto maging? Sino gusto nyo maging? Maging priest? Maging Levite? O maging Samaritan? Diba tayo, on our perspective, gusto natin tayo yung Samaritan. Ayaw natin na tayo yung binugbog. Diba? Pero gusto natin na tayo maging Samaritan. Habang nakikinig tayo sa story, gusto natin maging Samaritan. Gusto natin isipin na tayo yung tutulong. Pero kung magiging honest tayo mga kapatid, hindi tayo palaging good Samaritan. Hindi tayo yung Samaritan. Madalas tayo yung nagmamadali, umiiwas, may dahilan, may excuse, at dito lumalabas yung deeper layer ng teaching ni Jesus. Hindi niya sinasabi o hindi tinuro ng ating pinag-aaralan ngayon, paano magmahal. Kasi ang question nung expert sa law, who is my neighbor? Sino ang aking kapwa? Ibig sabihin, gusto niyang malaman hanggang sino lang yung pwedeng maging recipient o tagatanggap ng kanyang pag-ibig. Kasi pag nasagot ni Jesus yun, sige, yung kapwa mo, yung mga malalapit sa'yo, di tapos. Yung kapwa mo yung mga lagi mong kasama, di tapos. Pero hindi ganun ang sinabi ni Jesus. Yung question na, who is my neighbor, napalitan na, sino ang naging kapwa o nagpakita ng pagmamahal sa kapwa. Instead of us looking for somebody else, eto, mabait to. Magiging mabait din ako sa kanya. Hindi ganito yung role ng story. Ang goal ng story ay, regardless of who you are, mahal kita sa Panginoon. Ano man ang nakaraan mo, ano man ang culture mo, gano'n man kadumi ang iyong buhay dati, nakikita ka ng Diyos at nakikita rin kita at gusto kong ipakita sa iyo at sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Hindi siya limitation na nasusundan man natin mga kapatid. Ibig sabihin, yung who is my neighbor na palitan na, kasi yung who is my neighbor is a question na, sino lang yung dapat kong ibigin? Pero ang sabi ni Jesus, dun sa tatlo, sino yung nagpakakapwa? Ibig sabihin, it reflects the foundation. Kaya pala sinabi na, love your neighbor as yourself. Kasi hindi ka makakaibig sa iba, kundi mo mahal ang iyong sarili. Amen? Kaya instead of asking, Pastor, sino yung aking iibigin? Sino yung deserving ng aking pagmamahal? Sino yung deserving tulungan? Hindi yun yung question. But ang question is, nung natanggap mo ba yung pag-ibig ng ating Panginoon, nagbago ba yung tingin mo sa ibang tao? Hindi niya lang sinabi kung paano magmahal. Ipinakita niya kung gaano kalalim ang standard ng pag-ibig ng ating Panginoon. At kung makikita po natin yon, honestly, hindi madaling gawin. Hindi madaling gawin yung love your neighbor as yourself. Ibig sabihin, walang pinipili, walang condition, walang limit, hindi lang minsan, hindi lang kapag convenient, all the time. At kung ito yung requirement ng righteousness, at kung ito yung requirement para magkaroon ng buhay na walang hanggan, may isang tanong na lalabas sa iyong puso. Sino ang kayang magmahal ng ganito palagi? In essence, mga kapatid, pinapakita ngayon ng preaching natin kung gaano tayo kalayo, gaano kalayo ang natural nating puso sa klase ng pag-ibig na hinihingi ng ating Panginoon. At kung magiging mas honest pa po tayo, mga kapatid, meron po ba tayong natutunan so far? Meron po bang reflection ng ating Panginoon sa atin? May mga pagkakataon na dumaan lang tayo. Nakita mo,
dinaanan mo. May mga pagkakataon na nakita natin pero hindi tayo lumapit. At kung ang eternal life ay nakabase sa perfect love for God and people, wala sa ating pasado. Hindi tayo makapasa. Love for God pa lang, sablay na tayo. Love for people pa. Kaya buti na lang, yung pag-ibig ng ating Panginoon, hindi sa'yo nang gagaling. Hindi sinabi ng Diyos na, anak, try harder, baka ibigin kita. Romans chapter 5 verse 8, while we are still sinners, Christ died for us. In essence, mga kapatid, someone loved you first. May naunang nagmahal sa'yo. Bago ka natutong lumapit, may lumapit muna sa'yo. Bago ka natutong magdala ng burden, meron muna nagdala sa'yo. Bago ka natutong magbayad ng presyo, maging generous, meron munang nagbayad ng mga kasalanan mo. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi tayo nagiging kapwa para tanggapin ng ating Panginoon. Hindi tayo umiibig ng ating kapwa para mahalin ng ating Diyos. In essence, mga kapatid, iniibig natin ang ating kapwa dahil tinanggap tayo ng ating Diyos. Amen? Kaya, hindi na lang ito question ng who is my neighbor. Ano yung last question natin? Has God's love changed the way you see people? Yung pag-ibig ba ng Panginoon na meron ka? Binago ba niyan kung paano mo tignan yung ibang tao? Binago ba niyan yung perspective mo kung paano mo tignan yung ibang tao? Well, in fact, mga kapatid, hindi sinabi sa story na si Jesus yung Samaritan. Pero kung titignan natin yung pattern, it's the gospel. Ano yung first point natin? He came closer. Lumapit. He got involved. He paid the price. Na ang ating Panginoon, nung time na nilalampasan ka lang ng iba, akala mo tutulungan ka ng preacher, akala mo tutulungan ka dahil active sa church, nilalampasan ka lang, and out of nothing, there's someone na lumapit sa iyo sa iyong karumihan. There's someone na lumapit sa iyo kahit walang kumukumusta sa iyo. There's someone na nag-follow up sa iyo na umattend sa church kahit na matagal ka nang nawawala. There's someone na nag-remind sa iyo na mahal ka ng Panginoon kahit matagal mo lang hindi kinakausap ang ating Panginoon. At naniniwala ko na ubusan ka man ng tao na pwedeng pagkatiwalaan sa lugar na ito. Pero naniniwala ko ang Diyos handa kang lapitan, handang maging involved sa iyo, at ready ang Panginoon to pay the price. Well, in fact, He already did. He paid the price in the cross of Calvary para madugtungan yung buhay natin ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung love your neighbor, hindi lang siya ngayon basta utos na sisikapin mong gawin. Response mo siya dun sa pag-ibig sa iyo ng Diyos. Amen? Amen? Tumayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Every head bow and every eye close. Salamat, Panginoon. Ikaw ang naunang umibig sa amin. Ikaw ang nagmahal. Ikaw ang unang nagpakita. Ikaw ang unang lumapit. Ikaw ang naging involved. And you paid the price. Lord, sa oras na ito, help us, Lord, to recognize yung aming mga pagkukulang when it comes to loving other people. And sa oras na ito, Panginoon, we know that the best love, or the greatest love, Panginoon, na pwede kami magkaroon ay yung pag-ibig na nanggaling sa iyo. And God, sa oras na ito, hayaan mo na kausapin mo ang bawat isa, mga kabataan, mga nanay, mga tatay, Panginoon. Patuloy po, Ama, na i-reveal mo yung pag-ibig na meron ka, sapagkat sa aming sarili, hindi po namin kaya. We cannot do it on our own. We need you. Lord, sa oras na ito, patawaran mo kami kung parang naging priest kami and Levite na nakita namin yung need, nakita namin yung kailangan pero nilampasan namin. Ang nakita namin problema but not the person. But right now, Lord God, i-position mo po ang Gia Cabanatuan as a church that loves you and loves other people. Lord, hayaan mo na yung Gia Cabanatuan at bawat isa nandito
hindi lang maging recipient ng iyong pag-ibig, kundi Panginoon, hayaan mo na mag-flow sa amin ang iyong pag-ibig papunta sa ibang tao. Lord, hayaan mo, change our minds, change our hearts, change our perspective, na yung pag-ibig, Panginoon, hindi dapat lang namin sinasarili, kundi handa po kaming ipamahagi sa iba. Lord, sa oras na ito, patawarin mo kami kung naging mapili kami kung sino lang yung dapat ibigin, kung naging mapili kami kung sino lang dapat kausapin, kung naging mapili kami kung sino lang dapat bigyan, kung mapili kami, Panginoon, kung sino lang ang dapat patawarin. Sapagkat tao lang kami, Panginoon, you know our weaknesses. Pero maraming salamat sapagkat kahit alam mo ang aming kahinaan, hindi nagbago ang iyong pag-ibig. Lord, patuloy, Panginoon, na yung pag-ibig mo magpuno sa buhay ng bawat isa, so that loving our neighbor, Panginoon, hindi po siya magiging burden sa amin, but a response, Panginoon. Sapagkat meron pong naunang umibig sa amin. God, we thank you. We love you. Sapagkat yung pinag-aralan po namin, Panginoon, nakita namin yung aming sarili. Iniisip namin, Panginoon, sana kami yung Samaritan. Pero Lord, sa sitwasyon, kami yung taong sugatan. Dumaan yung iba na in-expect namin na sana tutulong sa amin at mangungumusta. Dinaanan lang kami, hindi kami nilapitan. Pero maraming salamat sapagkat sa buhay namin nung dumating ka, you came close, you got involved, and you paid the price. Salamat, Panginoon, sapagkat yung simple po naming buhay ay dinugtungan mo ng buhay na walang hanggan. Napakabuti mong Diyos. Patuloy po nating taas ang ating mga kamay. Panginoon, sa oras na ito, nakataas ang aming mga kamay sapagkat nagtitiwala kami at nananampalataya sa iyo. Panginoon, hayaan mo po na kayo ang Diyos na manguna sa buhay ng bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, patuloy mo po kaming samahan. Higit sa lahat, Panginoon, yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo ay mag-flow sa taong ito. Lord, marami siyang nakikitang kakulangan sa kanyang buhay, pero maaari po ba ang maging foundation ay yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo. Panginoon, nakataas ang aming mga kamay, pagalingin lahat ng may karamdaman, bigyan ng kapayapaan lahat ng nangangailangan, mag-provide sa lahat po, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na lumapit at higit sa lahat, Panginoon, kumalinga sa mga tao, Panginoon, na meron pong espesyal na panalangin ngayon sa iyo. Breakthrough, favor, freedom, healing, miracles in Jesus' name. We release it and I speak life over your life right now, kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, ikaw po ay dakila. God, we honor you. Patuloy po nating taas ang ating mga kamay. And I want to declare over your life, kapatid, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace that transcends all understanding. And may the blessing of our God Almighty be upon you in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ito pong aming panalangin. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Amen.